This week po, 2 beses na pumutok yung bulkang Bulusan sa Sorsogon, and batay po sa huling datos ng Office of Civil Defense, more than 15,000 na pamilya po yung apektado. Ano po yung direktiba ni Pangulong Marcos Jr. and siguro mensahe po sa mga apektadong residente? Dahil nga po sa direktiba po ng ating Pangulo patungkol po dito sa Bulusan Volcano Eruption, dumalaw na po kaagad-agad si Secretary Rex Gatchalian, DSWD Secretary. Pumunta po sila kahapon sa nasabing lugar at sila po ay nagkaroon ng pag-assess at binisita po ang mga evacuation centers. Nandun din po, ready na po ang mga food packs para po sa mga naapektuhan at nagkaroon din po sila ng mobile kitchen dito sa Barangay Tughan, Juban, Sorsogon. At maliban po dyan ay si Director Claudio Yucot po ay sinecure na rin po, requested by the provincial government ang air assets for area reconnaissance and sinabi din po na nagbisita na rin po sila sa mga municipality sa Sorsogon. At mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung mga detalye ng mga nasagawa na po ng ating mga heads of departments and agencies. One follow-up lang, ma'am. May makasisiguro po ba sila na may sapat pong budget para po sa pagtugon sa Mount Bulusan eruption, kasi knowing na may patuloy din po na operation and pagbibigay ng response sa mga apektado ng Canlaon in Negros? Opo, nagbigay po ng report ang DSWD po at may mga standby funds po tayo and preposition relief stockpile. So, ibibigay po sa inyo ang mga detalye. Thank you po. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, patungkol ito sa libreng sakay sa LRT, MRT at LRT 1 and 2, MRT 3. Magkano ho ang gagastusin ng gobyerno para sa libreng sakay ito sa loob ng 4 na araw? Kung di po ako nagkakamali na ibigay po kanina ni Secretary Vince Dizon ang projected budget ng magagastos po dito for 4 days. From April 30 to May 3, opo, 4 days. At hindi po ito kukulangin at talagang popondohan po ito. May pondo pong sapat. Opo, magkano po, Yusek, if I may ask? Nasa aking cellphone po, alam ko po na report na po yata kanina ni Secretary Vince Dizon. Kailan po ito po ay nasa aking, naibigay po sa akin kanina ni Secretary Vince Dizon ang, bibigay ko po sa inyo Anyway, maya-maya. yeah. After ko makita po sa aking cellphone na Sige, ibigay ma'am. po niya yung kanyang. Opo. May tanong ko na rin po, karaniwan kasi pag halimbawa yan, Labor Day, just on the day itself ang libre. At specific sector lang yung magbe-benefit. For example, kung Labor Day, workers. Kung Veterans Day, mga veterans. Ano ho kaya naging decision-making dito? Bakit siya binigay ng 4 na araw at para sa lahat? Kasi po, kung May 1 lang po ibibigay, karamihan naman po walang pasok. So, hindi naman po nila mararamdaman. Yung benepisyo matatanggap po nila. At sabi nga po ng ating Pangulo, ito po ay pagpabigay-pugay na rin po sa ating mga workers. So, bigyan po natin kahit konting kaginhawahan at para maipsa naman yung konting hirap sa pamamasahe dahil malaki din po itong gastusin para sa mga manggagawa. At ito pong benepisyo ito ay binibigay ilang araw bagong eleksyon at sunod-sunod din po yung mga surveys on approval and trust ratings. Ano ho ang masasabi ng Malacanang sa mga maaring hindi maiwasang magbigay ng mali siya rito sa pagbibigay ng benepisyong ito sa mga manggagawa at sa mga commuter? Ang May 1 po kasi International Labor Day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. So tama lamang po sa panahon kung kailan dapat sineselebrate po ang Labor Day, doon lamang po natin ibigay. Pero yun nga po, hanggang May 3. Opo. Para wag naman po natin bigyan ng mali siya. Hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Salamat. Jinky Baticados, IBC 13. Hi, ma'am. Ma'am, doon lang ako sa rollout po ng bigas para bukas. Ano po ang reaction ng Palace, ma'am? Dahil merong exemption na binigay ang COMELEC last Friday. It was signed already. But then po, sinasabi kanina ni Chairman George Garcia na they're waiting for the DA to have clarification with them kasi as far as they know, yung reso po na parang inilabas nila last Friday
sumasaklaw ng condition that says May 2 to 12 po, hindi siya applicable ng exemption. Okay, sabi nga po sa atin ni DA Secretary Kiko Laurel, nag-apply po sila ng exemption, nabigyan naman po sila. So ang hinihintay, sa buong kadiwa po ito, exempted po. So ang hinihintay na lamang po natin ay ang patungkol po sa LGU. Well, anyway, ang good news po, bukas po ilo-launch sa Cebu ang nasabing 20 pesos at lahat po, 20 bigas meron na. Okay? At sa Cebu po, hindi lamang po vulnerable sectors ang makikinabang. Sa araw po, bukas po sa bukas. Bukas po lahat ay pwede pong mag-avail sa Kadiwa stores sa Cebu. Hindi po pili, kundi lahat po na maaaring mag-avail po nito ay allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable sector. Ma'am, I do not know how the palace reacts on this because kanina sinabi niya na tomorrow wala pong problema because May 1 pa lang. But May 2 to 12, parang clear nila na baka kung maaari daw ay gawin na lang ang rollout kahit sa buong Pilipinas right after election. I don't know what the palace would react on this Sa one. buong Pilipinas po, Ang sabi ni Attorney Garcia po, kanina na in-interview siya. After election na lang. Kasi yung nga pong sinasabi nila on the reason na binigay nila for the exemption, May 2 to 12 lang po, ma'am. kung yun po ang magiging panukala at polisiya po ni COMELEC Chair, tayo naman po ay tutugon. Next question. Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Sabi po ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa kanya na siya ay kasama dun sa ICC list po ng mga may kaso doon, kagaya ng kanyang ama. At ito po ay kinumpirma din ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Sabi po ni Senator Amy, yung nakita nila nung una nasa huli yung pangalan ni Bibi Sara, pero ngayon after a few days, may report na parang uunahin na siya. Any comment po from the palace at kayo po, ang palakanyang po ba ay hihingin din ng tulong ng Interpol para sila po ay maaresto? Sa kasalukuyan po, ang inyong katanungan ay very hypothetical. So wala po kaming masasabi patungkol po dyan. At we are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. So wala pong information ng government kung kasama sina BP Sara, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yung mga dating ilang police officials, nakasama po sila doon sa kaso against FPRRD. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang mga impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Thank you. Next question, Jean Mangalus, Philstar. Good morning, or good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So how does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Follow up. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue
regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that.